natin kung anong problema, ba't ayaw mag-reverse. Ayan o, ayaw mag-reverse. Yan ang ayusin natin na naman. No? Sa battery, solve na tayo. Wala na tayong problema sa battery. Ang problema na lang yung reverse. Dapat maayos natin. Ang gagawin natin, bubuksan natin to para makita natin ang problema kung bakit ayaw mag-reverse. So driver na lang. Hook natin tong ating tester. Medyo matigas siya. Yun. Hindi pa to kasi nabubuksan. First time na mabuksan. Medyo matigas talaga yan dahil nakapactory higpit na yan. Kaya yung mga gumagawa, nalalaman yung mga ginagawa nila kung nabuksan ng technician o hindi. Kami mga technician, alam namin yan kung nabuksan na yung re-repair nila o hindi. Sa pagpihit lang ng tornilyo, alam na namin yan. Ramdam namin yan, mga technician. Itong cordless na to, ako lang yung nakabukas ito. Ramdam ko sa screw. Dito sa likod mayroon pa. Yan, ganyan lang. Bigla-bigla para matanggal yung pagkadikit ng tornilyo. Ginagawa siguro ng manufacturer. Dinidikitan siguro nila yan. Ganyan, palatandaan nila na hindi pa nabuksan yung cordless. Ito meron dito. Tatanggalin natin to. Susungkitin lang natin to. Kung walang panungkit. Ito may matatanggal. Hindi mapag-iwalay kapag hindi tinanggal itong lock. Yan, dapat alam niyo yung mga sekreta niya. Hindi tayo pang matanggal. Mayroon pa palang isang tornilyo pa. Hirap kasi nagmamadali. Malambot palang tanggalin. Basta halatang tornilyo tanggal, madaling baklasin. Ito na. Tingnan natin yung loob. Mayroon itong transistor. Mayroon itong spare parts kasi mayroon siyang heatsink. Heatsink ito. Heatsink ito dito sa spare parts na nakalagay. Para siyang transistor. Hindi ako sigurado kung transistor ito. Parang transistor ito. Ang gamit nito para ma-drive itong motor kasi meron itong reverse. Ang reverse forward nito hindi siya manual, by electronics siya. May kasamang spare parts. Yung mga old model walang ganito. Manual siya. Ayan o. Medyo mahirap i-check natin tong transistor na ito. Kaya lang, pag-aaralan ko kung paano buksan. Hindi pa ako nakapagbukas ng ganitong switch. Kaya ang gagawin natin, mapicturean muna to. Tip. Yan, ganyan.
Na pinakita ko lang sa video yung ganung spare parts. Tignan ko kung paano ito bubuksan. Wala siyang tornilyo. Meron siyang mga lock. Tatanggalin lang natin yung mga lock. Tatanggal na yung pang level. May mga lock dito sa gilid. Ito, parang ito tatanggalin muna ito. Tatanggalin yung lock. Gagawin natin ito, bibili tayo ng ganitong spare parts. Kaya lang, tatanggalin natin para makita natin yung number, yung model number. Tanggalin yung kanito. Hindi mahirap ang tanggalin. Ayan. Yan. Tanggalan natin. Ayun, medyo may kalawang ng kaunti. Baka wala ng contact yan. Lilinisin lang siguro natin to para gumana ulit. Medyo madumi lang. Kailangan matandain ka dito. May dumi. Pero pag natanggal, ano kayo sa sauli? Kailangan makita natin sa video. Marumi lang siguro. Basta. Ayan o. Lilinisin lang natin yan. Meron tayong contact cleaner dito. Kaya lang nawala na yung nozzles niya. Bukilin natin ng contact cleaner. Yan o, ito yung kumakalang doon sa switch. Baka buo naman tong yung parang transistor. Kuha tayo ng pang-alis ng dumi. Wala tayong toothbrush. Yung toothbrush kasi ginagamit ko pa. Hanap tayo ditong toothbrush na hindi na ginagamit. Kailangan kasi kompleto ka sa gamit. Wala naman kasi kong shop. Hindi naman kasi nagsashop. Hindi naman kasi permis ang aking pagre-repair. Ito, mayroon tayong toothbrush. Subukan na natin. Hindi makapag-fill ito sa loob. May sasauli ko kaya ito sa dati. Yan, nawawala na yung dumi. Yan o, ang dumi niya o. Isin natin. Medyo mahaba na yung video natin. Ang gagawin ko, i-edit ko lang to para umigli yung ating video.
Yan o. Malinis na malinis siya. Takilin rin mga panglinis natin dyan. Pero malinis na siya. Oh. Nawala na yung dumi. Kailang wala tayong maliit na toothbrush. Hindi natin malilinis yung sa loob. Kukuha lang tayo ng stick na lang. Kukuha tayo ng stick. Pwede na to, stick. Kukuha lang natin to, palalaparin natin para madaling makalinis. Ganyan lang, discard lang. Kaya linisin natin. Hindi titigilan hanggang hindi mawala yung mga dumi. Ito lang ang problema. Paano kaya natin sasauli yan? Simot lang natin yung dumi sa loob. Ganito, tama. Yan. Hirap sa ulit nito. Maliit. Kailangan natin ito mga pang-pipit. Nagamit tayo nito. Ang daliri ko hindi kasya. Oh, sayang oh. Yan. Start lang. Isa yun. Yan pala hindi mapasok. Mali pala yung ginagawa natin. Yan, tama. Tama na yan. No? So, isa ganun din. Ayun, naipasok na. Problema. Isa na lang. Ito, hindi angat mo. Kaya angat natin sa trumpet. Hirap isa ulit. Pinamasya dun sa butas. May sumunod sa isang butas. Yan.
Tapos spring. Snap natin yung spring dapat. Yun. Ano pa lang pala. Hirap ikan. Tapos ito na. Ayun. Oh. Okay na. Ang problema, nasira na yung lock. Paano na yan? Yun. Yun. Ang problema, nasira na yung lock. Masyadong malipis kasi yung plastic. Gawin natin. Saulit natin tong heatsink. Baliktad pa. Ito yung heatsink niya. Makukuha kaya ito sa tape. Titipan na lang natin. Tanggal natin para hindi siya ma-overcharge. Titipan na lang natin. Makukuha naman siguro ito sa tape. Para wag lang humiwalay. Sana nga hindi maapektuhan sa pagsaulit natin. Isang tape lang yan, okay na. Ang purpose lang yan, wag lang humiwalay eh. Saulit kaya natin. Saulit na natin. Kaya natin. Masyado komplikado ito. Yun, nakuha din. Yun. Saulit na natin. Yun, paano?
Automatic, naka-align. Yun. Kailangan ko ng yung cordless na screwdriver. Kasi maliliit ang yan, oh. Okay na to. Mariripan ko yung pinabili ko ng battery. Lalak natin. Ito yung yung lock niya. Yan. Testing natin. Ito, fully charged na to. Yun, thank you. Thank you, Lord. Naayos din na yung reverse. Yun. Lock. Reverse. Yun. Hanggang dito na lang ang ating video vlog kasi naayos na natin tong cordless. Ayan, magkita-kita na lang tayo sa susunod na pag-upload natin ng panibagong video. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos na may kapal. Bye-bye!